Bakit ba ang sobrang init ngayon? Sobrang init ngayon dahil sa mabilis na pagtaas ng populasyon. I believe the condition or the warm of the earth is due to what the people done on earth. Sobrang init ngayon dahil sa sobrang paggamit ng dikuryenteng gamit na nagdudulot ng chlorofluorocarbon. Sobrang init ngayon dahil sa patuloy na pagkalbo ng ating mga kagubatan. Ang sobrang pag-init ng panahon ngayon dahil sa global warming. Global warming? Ano yun? Global warming is a specific example of a broader term, climate change, which can also refer to as global cooling, where the phenomenal cooling and warming of the planet is attributed to human activities such as uncontrolled cutting of forests or trees, burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas emitted into the atmosphere aside from the Earth's natural climate condition. Adverse impacts of climate change are the following. Changes in climatic patterns are more unpredictable. Extremes such as warm temperatures, drought, wildfires, and more intense rainstorms that cause floods and landslides. Thermal expansion of water results in frequent and more dangerous typhoons, melting of ice, glaciers, and sea level rise. Accelerated sea level rise, where the sea has been rising at the rate of 1 to 2 millimeters per year over the past 100 years and is expected to rise of about 20 centimeters by the year 2030. The key element in climate change disaster risk reduction or mitigation, which simply refers to the reduction of greenhouse gases, and adoption, which is practical application of actual climate risk management of individuals, households, communities, and nations as whole. What are the different mitigation strategies? 1. Accelerated and massive reforestation to reduce pollution, particularly carbon dioxide. Solid waste management. So we have to remember the 4 R's: reducing, reducing, recycling, and replacing. Will help solve our problem about pollution. Thank you very much. Nakapaligid sa atin ang atmosfera ng daigdig. Iyon ang hanging hinihinga natin. Kung makikita natin dito, ang init na galing sa araw ay pumapasok sa ating daigdig. Pumapasok ang init o enerhiya ng araw sa atmosfera at tumaraan sa lambong ng mga greenhouse gas. Pagdating sa ibabaw ng daigdig, sinisipsip iyon ng lupa, tubig at biosphere. Pagkatapos na sipsip, ibinabalik sa atmosfera ang enerhiyang ito. Nakakabalik kalawakan ang bahagi ng enerhiyang ito, ngunit ang malaking bahagi nito ay nananatili sa daigdig. Dahil sa pagharang ng greenhouse gas at ito ang dahilan kung bakit umiinit ang daigdig. At ito ang sanhi kung bakit nagkakaroon ng global warming. Wala tayong ibang susi, hindi tayo rin. Umiinit ngayon dahil sa pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases dahil sa pagsusunog ng mga produkto mula sa petroleum na lupa. Dahil na rin sa pagdami ng mga tao, unti-unting nauubos sa mga puno sa mga gubat upang pagtayuan ng mga bahay. Pagkakainin, paggamit ng mga dikuryenteng kasangkapan, pag-industriya at pagdami ng tao, ilan yan sa mga sanhi ng pag-init ng mundo. Global warming, mainit doon, mainit dito, parati na mainit. Paano nga ba may iwasan ang global warming? Hindi na ako tatapon ng basura kung saan-saan. Susundin ko na ang 3 R's. I will reduce, reuse, and recycle. Tatanim ako ng maraming puno! Kapaligiran ko, Buhay ko, pananagutan ko.